Posibleng masayang lang ang halos 4 na bilyong pisong halaga ng mga bagong bago ng MRT na binili pa mula China. Hindi kasi compatible ang mga ito sa kasalukuyang train system ng MRT. Samantala dahil naman sa labis na pagkaantala ng pagpapatayo ng common station ng LRT at MRT, posibleng lumabag sa kontrata ang gobyerno at pagmultahin pa. May report si Bernadette Reyes. Aabot sa 3.76 billion pesos ang kontrata sa pagbili ng 48 light rail vehicles para sa MRT-3. Binili ang mga ito noong 2013 mula sa isang kumpanya sa China. Nagpalit na ng administrasyon. Gumanda na rin ang mga beep card ng MRT. Pero ang mga bagong bagon, hindi pa rin mapakinabangan hanggang ngayon. Ang problema kasi ayon mismo sa Department of Transportation, hindi akma sa kasalukuyang sistema ng MRT ang mga bagong bagon. Kailangan pang gumastos ng mahigit 800 million pesos para maging compatible ang mga ito sa MRT system at mapakinabangan. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation kahapon, nasermonan tuloy ang DOTR. Practically saying, you're wasting government money. Hindi pa nyo kinakabit, papalitan na ninyo. You are correct, sir. I am worried. Kaya ang matagal ng kalbaryo ng mga commuters sa kulang at mayat-mayang nagkakaaberyang mga tren, tila malayo pang masolusyonan. Ang expectation ng tao ay magagamit ito. Ang pakiramdam ko ay hindi ho natin magagamit ito in the next 1 to 1.5 years. Sinubukan namin kunin ang panig ni dating DOTC Secretary June Abaya tungkol dito dahil sa panahon nila nabili ang naturang mga bagong bagon pero hindi niya sinasagot ang aming mga tawag. Nasingil din ng DOTR sa hindi pa rin naitatayong common station ng MRT at LRT. Kapag hindi naitayo ang pasilidad sa 2019, base sa kontrata, magmumulta ang gobyerno sa Light Rail Manila Corporation. Pag hindi na itayo yung common terminal na yan, magbabayad yung gobyerno ng penalty. Correct? Tama ho. Every day sa LRMC. Every day. Magkano? I don't have the amount, sir. Ang ridership dyan ay 30,000 every day. Ang idadagdag dyan. Baka ganun ho ang losses na pwedeng i-compute. So ganun kalaki. May pera kayong pambayad? Personally. Kasi hindi sasagutin ng gobyerno yan. Dapat. Noong 2009 pa may inaprubahang plano ang National Economic Development Authority para sa common station at pinondohan na ito ng 70 million pesos. Sa planong ito, itatayo ang common station sa tapat ng SM North EDSA Annex. Pero binago ang plano noong 2014. Inilipat ang lokasyon ng planong common station sa tapat na ng Trinoma Mall sa Quezon City. Dahil dito nagdemanda ang SM at naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at naantala ang konstruksyon. Pero nitong Enero lang, nagkasundo ang mga partido na itayo ang common station sa gitna ng Trinoma Mall at SM. Yun nga lang, mas mahal ang gagastusin, aabot sa 2.8 billion pesos. Ang dilemma ngayon ng DOTR, sir, dalawang approved ng NEDA. One is the 2009 and yung sunod ay... Hindi dilema yan. Kayo lang nagsasabi may dilema. Babala ni Alvarez, hindi popondohan ng Kongreso ang pambayad sa multa ng DOTR kapag hindi naitayo ang common station sa 2019. Bernadette Reyes, GMA News.